Sunduin natin si teacher. Gusto ko sanang pumunta ng Bancors. Yung street na pupuntahan ko doon, tarik. Dalawang isip ako. So, sayang gas. Anin ko na lang si... Ang dami. Ayan. Ay! Putya, naapakan ko pa. Ayan. Daming HS dito. Babariling na itong aso na to eh. Parang tuloy sa motor to. Dami ah. Basa pa. Ayan. Sira yung car wash eh. Ayusin ko pa. Basa yung taing aso. Anyways. Ito pa. Nagturo dito ah. Yasan natin. Sana ba sinasabi ko? Wala tuloy ako. Ayun yung paahon na na subdivision. Nakakailang punta na kasi ako doon, nakabike lang. So natin itong edges dito. Iisin ko na yung car wash. Hose lang naman yun. Ibubulkanize ko. Tapos, excuse me. Yung salarin, no? Basa pa eh, oh. Walisin natin. Kaya, kasakali makuha sa walis. Yun, pataas masyado yung subdivision. Ayoko naman subukan yung motor. Maya, sira ko pa yan. Kaya susubok na. Kaya yan. Kapunta na ako ron. Bike subok na. Pero ito motor hindi pa. Kaya, bukas na lang magbabike ako. Ayan. Nagawa akong babysitter na itong aso ng kapitbahay ah. Alright, saan na tayo? Ayun, so kaya lang oras na suntuin si teacher eh. Bukas ko na siya pupuntahan. Nasa anggulo ba itong ko? Guantes. Mura lang sa Shopee to eh. Alang kada putol, kada butas pinaputol ko, paikli na ng paikli. Minsan may nakita akong nagmumotor, tomboy, hindi niya ma-start. Troubleshoot siya.
nag-give up siya, niligpit niya yung stand, parang kumamot siya ng ulo. Sabi niya, ay, stand nga pala. Nung ko unang natutunan na may mga bagong motor may ganong feature, safety feature. $111. So, pagdating ko dito, kailangan patayin kasi delicate sa curious kids. Minsan ko nang iniwan yan, buti na lang center stand yung keso. Pero yun nga, kasi sabi ko sasara ko lang naman yung gate. Paglabas ko, binibiran na yung siling niya doon. Isipin mo pag lumusot yung center stand nun. Sales ako! Pag umalis yung center stand nun, pag lumusot, lipad. Tuwan-tuwa pa sila. Siyempre bata yan eh. Yung masisiyan. 724. Kukus me. Parang tupa. Parang tupa yung aso niya. Ay naku, dala-dala ko pa yung sabon. Ano ba yan? Yaman na. Kakaraos din sa kesa na yan. Kaya hindi ko siya mapupuntahan ngayon, yung subdivision na yan. Kay engineer yan, bahay ni engineer, sasadyain ko lang siya. Hindi kasi nagre-response. Parang bukas yung top box Yun yung kalampag niya. Nalulubak. Hindi maganda mag-overtake sa bike lane. It's not a good habit to develop blind curve pa. So, yung battery ng keso na kay Greg na, confirm na, nabayaran ko na yung balance ko. Go signal na si Greg.
Pero si Greg busy. Marami ng engagement. Kasi technician siya sa shop. Yung yung battery ko, tinake lang niya as personal, hindi through sa shop kasi personal ko naman siya na contact. Ganon. Antayin ko lang si Greg na magkabakanting oras. Isa pa, bayad na ako kay Greg. Pinapagalitan na ako ni teacher. Sabi, bakit ka bayad na hindi pa naman tapos gawin? Ganon. Sabihan ako na kita mo hindi ka tuloy napa-priority, palibasa bayad ka na. May point si teacher doon. Kaya ang bayad ko kasi sa kanya yung lumang battery ng keso. Nag-aapura siya, pinalalamove niya, kinuha niya sa bahay. Sabi ko ex-deal tayo, yun na lang bayad, yan na lang ibayad ko sa'yo, sabi ko. Kinuha naman niya kaagad. Tapos ngayon nahirap niya na kontakin para para gawin. Hindi may nakakailan tawag ako sa kanya, tapos hindi rin ako na asikaso. Na ora-orada. Palibasa tumagal yung battery bago dumating. Tsaka yun nga, bayad na. Sabi ni teacher, kaya lagi daw ako na-scam eh. Yung pinsan ng girlfriend ni call center agent, nasa abroad yung parent. Mayaman sila, seaman yung parent. Siguro official pa, ganyan. Basta may kaya. May big bike. May big bike yung magulang. Siyempre sa tatay yun. Yan. Yung anak naman na lalaki, magmamarines. Marine engineer, ganyan. Magsisiman din, ganyan. Parang siguro exam ko man. Ngayon, palibasa, nasa bahay yung susi. Yung big bike nasa garahe lang, tapos may access yung anak sa susi. Ginamit, sa Cavite, di ba, ang gaganda ng highway doon. Sabi, may helmet naman daw. Kaso hindi naka-strap daw sa leeg. Kaya, nakunin natin yung go. Kaya nung sumemplang siya, tumalsik yung helmet. Tapos na-fracture yung ulo. So 50-50, hindi lang 50-50. Nung comatose siya sa hospital for gaano katagal. Siyempre umubos ng malaking di ba? Yung magulang niya. Baka napauwi pa yon, ewan ko anong detalye doon. Pero after lahat ng heartache and gastos sa ospital, nung nagkamali, parang na daw, hindi, parang bata na daw, parang hindi na siya kagaya ng dati. Ganon. Parang ulyanin na rin pati, malilimutin na ganon. Di ba ganon sa mga movie yung nagiging, ang tawag sa ganon yung nagkakaroon amnesia ganon. Siya parang bata daw, hindi na siya normal. Number one, siguro hindi siya pinapayagan ng magulang niya gamitin yung big bike. Or kung pinapayagan man, pinag-iingat. Ang term kasi ni girlfriend, tinakas. So needless to say na hindi siya pinapagamit. Ang problema, may access yung susi or nahanap niya yung susi, di ba? Ako, tinatago ko yung susi ng keso. Pero kung hahanapin nila, hahalughugin nila yung bahay, there's a good chance na makita nila. And hindi lang yung susi, may duplicate pa. Paano kung yung duplicate? Nakatago rin yun. Tago rin, ako lang may alam. Kaya si teacher hindi niya alam kung saan.
Sabi ni pamangkin, yung ano, yung mekaniko nung ang gamit niya kasi PCX, Honda PCX. Nung nahiram niya yung ano, yung 400, CF Moto 400 ng katukayo niya, yung best friend niya, halos mabitawan daw niya yung manibela sa lakas ng torque. So ganun daw yung big bike. Ako maliit pa ako, nakagamit na rin ako big bike, parang 400 cc din yun eh. Ano talaga, lakas talaga. Lakas talaga ng big bike. Honda rin yan, Honda yung nagamit. Liquid oxygen. Pang hospital to May 1/2 bar na lang. Kwento ko sa inyo yung ano, sabi ni ni pamangkin, ubusin ko na daw yung gas nito. Pakargahan ko ng 100 octane yung race sa Shell. May 100 octane ng Shell eh. Ngayon, ginawa namin yon, 1 bar na lang. Punta kami ng Marilake. Sabi ni teacher, saan? Doon, wala na doon. Umaganon siya. Sabi ko, Google mo na lang kasi papunta kaming Marilake. Sabi ko gano'n. So, ginoogle niya. Sabi niya, meron. Kumanan siya. Tara, alis kami. Pagdating namin sa Shell, wala silang 100 octane. Tapos, sabi niya gano'n, sir, bago lang ba yan? Oo, bago lang. Ay, pag bago, dapat regular muna. Tapos, after 8 months, 3 months, ganyan, saka ka mag 95, sabi niya. Tapos wag ka muna magwa 100, pag mga ano na, pa konti-konti lang, gumaganon siya. Ngayon, sabi ko, actually, sabi niya, ano ba nakakarga dyan? Sabi ko, 95. Gumanon siya. Tsaka sabi ko, pero yung kasi ang sabi ng kasa. Sabi niya, sino ba nagsabi na mag 100? Sabi ko, yung pamangkin ko, yung nag-change oil nito. Sabi ko, gano'n. Nung pagkakasabi ko na nagganon, yung nagpagas doon, tapos na siya magpagas tumambay lang Sabi ko, iwa 100 octane mo yan? Gumaganon siya. Ito nga upgraded parang naka-Yamaha siya na 110. Sabi, 110 lang to in-upgrade ko to Hindi ako nagre-racing. Racing kasi yung tawag sa 100 octane. Sabi ganon. Tapos yan, i-racing mo, gumaganon siya. Hindi ko na siya sinagot kasi as advice lang naman sa akin dahil makakatipid daw, sabi ng pamangkin ko, kapag naka-racing, tsaka mas malinis daw, tatagal ang makina, etc. So tumambay siya ng matagal ganun para awayin ako. Huwag ka na mag-racing, gumaganon siya. Sabi ko, isip ko, I'm just following my pamangkin. Tsaka isa pa, wala naman racing, ano magagawa ko? Di magna 95 octane na lang ako. Total, yun naman ang advice ng kasa, sabi gano'n. Parang wala rin magawa yung gasoline boy kasi nung sinabi ko, yan ang nakakarga, tsaka yan ang advice ng kasa. Parang kasi ang tinuturo niya kasi mag-regular ka lang sir kasi bago pa lang pala yan. After ganitong months, saka ka ganyan. After ilang years, saka ka kapag upgraded ka na, gumaganon siya. Pag upgraded ka na, saka ka racing, ganyan. Para siguro, kung magkakarera ka, saka ka lang parang ganun, kasi racing nga pa nga. Kinuwento ko sa pamangkin ko, sabi niya, ang bitter ng naka Yamaha, sabi nga. Talagang, hindi umalis para ka, sabihan ka na wag mag-racing. Doon ko nalaman na hindi pala lahat ng Shell merong racing, merong 100 octane. Pinutang namin, doon pala kami sa Buso-Buso Tapos, kung saan gusto namin planong magpunta pinutang namin. Kaya ngayon, 1/2 tank na siya. Ubusin namin ulit. Sa totoo lang, ang ganda ng nito, response nito. Siguro, after din ng dahil bagong change oil, gumanda yung response niya
Ang change oil na ginawa namin dito, semi-synthetic. Tapos dalawang bote. Tapos may lagpas ng konti. Parang ganito, yung bote ng ano, dapat daw yon 800 ml. Yan. Tapos, pero yung unang kinarga, sandali lang pinaandar. Hindi, dinrain muna yung ano, existing. Medyo dark ng ano. Ang dinrain yon, kinargahan ng oil. Yan. Less, 800 ml yung ano, kinargahan lang yung 650. Pinaandar niya saglit. Nung nag-circulate na yung oil, dinrain niya na. Tapos, nang dinrain yun, may ano pa rin. Meron pa rin kulay. Meron pa rin kulay. Iba pa rin yung kulay dun sa original na ano. Kumbaga, binanlawan siya. Iba pa rin kulay. Tapos dun sa filter, meron ako nakita mga pera-perasong maliliit na ano. Sabi na yan, tito, yan, oh. So, tinapon ulit yung unang banlaw. Saka kinargahan. Tapos, edi 800 ml yung dapat, ano, pang scooter. Ang ginawa niya, yung binawas niya ng 150 doon sa unang bote, idinagdag niya sa 800 ml. Sabi niya, tito, pag yung ano na yan, since 800 ang required, yung 150 na sobra, itatapon lang naman yan. Sabi ganyan. Alam ko merong Russian na ano Russian na hanapin ko nga ulit yun. Russian na video clip. Hindi siya clip video talaga. Russian na mekaniko, syempre. Yung ano, yung makina, ginawa niyang ano, yung kaha ng makina, yung chassis, ano ba ang tawag doon? Basta yung kaha ng makina, instead na ano, ginawa niyang glass. So, kita mo yung ano, kita mo yung umaandar yung makina sa loob, yung piston, yung mga piston, ganyan, rod, ganyan. Kita mo. Tapos nag-experiment siya sa mga oil kung konti, marami. Hanapin ko nga yun. Para maalala ko kung anong nangyari. Ay, habol tayo. Ay, wala na. Wala na. Yaman na. Never mind. Not worth it. May ambulansya pa, oh. Kaya para makita natin. Kasi yung kuya ko, yung nagturo sa akin mag-drive, tinanong ko yun sabi ko, pag maraming oil, ano mangyari? Masasakal, malulunod, ganyan. Pag konti, kakatok, yan. Kaya sakto lang, sabi niya. Napagalitan ako no, pag mali yung kambyado ko tsaka clutch. Kasi yung pinagpa-practicean ko, pang deliver namin kaisa-isang makalumang Ford Fiera na ano, na utility van, na utility ano ba tawag doon, van ba tawag doon, basta yun, pan-deliver. Napaka makaluma. Kaya natutuwa ako nung gusto mag-drive ng tama ng dekambyo sa kanya. Ayaw maganda yung audio, pinag-eksperimento ko pa yung setting Kasi minsan pag lumalakas ang boses ko, nababasag yung ano. Pero kung yung audio niya, ano na rin, pwede na. Yun ang muna gagamitin ko kasi, especially pag kasama ko si teacher. Naka-hard cable to gamit ko yung ano ko. Naka-hardwire, gamit ko yung headphone ko. Kung pwede na yan, di na muna. At least ito madali lang i-set up pag mag-audio kami ni teacher.
magre-record ako kasama si teacher. Tayo. Ayan, ayan. Medyo nga malambot yung harap niya. Kilometers na. Tabingi yung camera ko. Time check, 1:30. Kurado kayo ah. Eh, grabe, may ano. Oo ah. Relax. Yung pala purpose nun, design na yun. Uy, meron din pala ako nun ah. Ano bang motor to? 150? Letter T. Grabe ah, wala pa rin siyang plate number ah. Doon sa post sa Facebook na ano eh, na bawal ganito, bawal ganun, nag-reactan ng mga nakamotor. Sabi ko, ako 2017 pa, wala pa akong plaka. Kasi parang magpe-penalty kayo ng 40,000. Sabi nga, pag may mga violation kayo sa mga plaka-plaka, gumagana yung LTO. Tapos kanya-kanyang react. Oh, kasalanan ba namin yon? Kayo ang itong napakakupad mag-release ng plaka. Tapos kanya-kanya palumaan ng motor. Yung motor ko 20 mil lang second hand eh. Mula sa may-ari. Hanggang ngayon wala pang plaka, 2017 pa to. Tapos 20 mil bili ko, pag bumultahin mo 40,000. Wah! What kind of government are we? Haba ng mga reaction.